May naglalaway mula sa itaas ng puno. Alam mo yung pakiramdam na paa kang pinapanood habang naliligo? Na parang may matang sumisilip sa bawat sulok, kahit wala ka namang kasama? Ganyan ang gabi ko noong 1 linggo. At mula noon, hindi na ulit ako lumabas ng bahay na mag-isa kapag gabi. Dito sa amin sa Sariaya, Quezon, uso pa rin ang mga paliguan sa labas. Katabi ng paliguan namin ang isang lumang punong mangga. Matanda na, halos saksi na sa buong buhay ko. Gabing yon, mga 11:00. Lahat ako nakawi galing sa trabaho sa bayan. Sobrang init, pawis na pawis ako, kaya kahit 10 oras na ng gabi, naligo pa rin ako sa labas. Tahimik ang paligid. Habang nagbabanlaw ako, naramdaman kong may malamig na patak na tumama sa balikat ko. Akala ko una ulan. Pero pagtingala ko, walang ulap, walang ambon, walang ulan. Maliwanag pa nga ang buwan. Pinakiramdaman ko ulit maya-maya. Isa pa ulit na patak tapos isa pa. Sunod-sunod. Napangat ako ng tingin sa may puno ng mangga. At dun ko siya nakita. May mukha sa itaas. Hindi ko agad maninag sa dilim, pero pagtagal, habang umadyos ang paningin ko, unti-unting lumitaw ang itsura niya. Pula ang mga mata, naglalaway ang bibig, at ang dila niya mahaba. Parang ahas na kalaylay mula sa bunganga niya, at kumikislap sa liwanag ng buwan. Tumatalsik mula roon ang laway, bumabagsak sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko nanigas ang mga buto ko. Ang isang kamay niya nakayakap sa sanga, habang ang isa, hawak ang isang piraso ng anit ng ulo. Basang-basa, duguan, pa ang bagong kinalas mula sa ulo ng tao. At habang pinapanood ko siya, ngumisi siya, isang ngisi na punong-puno ng matutulis na ngipin at walang kahit katiting na awa. Nagugutom ako, bulong niya. Narinig ko talaga. Hindi yun hangin, hindi yun guni-guni. May boses siyang paos at basag, parang hinila mula sa ilalim ng lupa. Doon na gumalaw ang mga paa ko. Tumakbo ako paakyat sa bahay, nalaglag ang sinelas, basang-basa, nakalimutan ko pa isara yung gripo. Pagdating sa loob, nagsisigaw ako. Nataanta si Mama Papa, pero hindi sila naniwala agad. Baka daw pagod lang ako, o sinumpong ng init ng katawan. Kinabukasan, may nakita kaming kalabaw na patay sa kabilang bakod. Kalbo ang ulo, wala na ring anit. Pumunta kami kay Kalando, ang albularyong kilala dito sa amin. Pagpasok pa lang niya sa bakuran namin, napaurong siya. Sabi niya, may sigbin na sumunod sa inyo. Ayon kay Kalando, ang sigbin ay nilalang na parang hayop, pero marunong magsalita. Kaya nitong maglakad ng patalikod. At pinakakinatatakutan ay ang laway nito, na kalalason at ginagamit para markahan ang susunod nitong kakainin. At ang masama, ako ang minarkahan. Pinayuhan ako ni Kalando na maglagay ng mga dahon ng suob sa paliguan, palitan ng kurtina, at sunugin ang lumang damit na suot ko nung gabing yon. Pero simula nun, gabi-gabi pa rin akong binabangungo. At tuwing umuulan, may patak na parang galing sa laway na bumabagsak sa bubong ng kwarto ko. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Binuksan ko ang bintana. At dun ko siya muling nakita, nakadungaw sa akin mula sa itaas ng puno ng mangga. Muli siyang naglalaway. Muli siyang nakangisi. Pero ngayon, may hawak na siyang bago. Isang piraso ng damit kong isinabit ko sa sampayan. Kaya kung may mangga sa tabi ng bahay nyo, at may marinig kayong patak mula sa itaas, kahit hindi umuulan, huwag kayong tumingin. Dahil baka naglalaway na siya. At baka ikaw na ang sunod. From Sender.